Yaw! Kamusta mga pamangkin? Welcome sa Tito Daldal, kung saan binubuksan natin ang mga kwento ng buhay ng mga taong iniidolo natin. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang kwento ng isang tao na naging simbolo ng isang buong henerasyon. Isang tao na nagdala ng tunog ng grunge mula sa mga madidilim na sulok ng Seattle papunta sa buong mundo. Pero higit pa sa musika, dala niya ang bigat ng kanyang personal na laban sa sakit, kalungkutan, at paghahanap ng tunay na kapayapaan. Mga pamangkin, ito ang kwento ng buhay ni Kurt Donald Cobain, ang tinig ng Nirvana, ang boses ng Generation X, at ang taong nag-iwan ng marka sa kasaysayan ng musika kahit napakaiksi ng kanyang buhay. Ipinanganak si Kurt noong February 20, 1967, sa maliit na bayan ng Aberdeen, Washington. Simpleng lugar, puno ng kagubatan, ulan, at mga pamilyang sinusubukan lang makasurvive araw-araw. Ang nanay niya, si Wendy, ay isang waitress, ang tatay naman, si Don, ay isang mekaniko. Sa una, masaya ang pamilya. Puno ng tawa, musika, at mga simpleng pangarap. Pero noong si Kurt ay 9 na taong gulang pa lang, naghiwalay ang kanyang mga magulang. Para sa isang batang sensitibo at mahilig sa sining, malaking sugat ito. Madalas niyang ikwento na mula noong araw na yun, nagbago ang mundo niya. Naramdaman niya na parang iniwan siya, at nagsimula siyang magdala ng bigat na hindi niya alam paano babalikan. Sa kabila nito, natuklasan ni Kurt ang kanyang unang pag-ibig, musika at sining. Mahilig siyang mag-drawing, gumagawa ng kakaibang mga sketches na madalas dark at abstract. Pero ang tunay na pagbabago, dumating nang bigyan siya ng kanyang tiyuhin ng drum set. Doon nagsimula ang rhythm na dadalhin niya habang buhay. Later on, binigyan siya ng kanyang tiyahin ng gitar. Ayon kay Kurt, sa gitara niya natagpuan ang paraan para mailabas ang lahat ng emosyon na hindi niya masabi sa salita. Habang lumalaki, naging outsider si Kurt. Hindi siya ganun kasikat sa school. Tahimik siya, mahilig mag-sketch ng mga kakaibang art, at nahihirapan makihalubilo. May mga pagkakataon na inaasar siya, na parang hindi siya kabilang. At dito, lalo niyang niyakap ang musika. Nagsimula siyang makinig sa mga rock bands tulad ng Led Zeppelin, The Beatles, at The Ramones. Pero malakas din ang impluwensya ng punk scene sa Seattle, lalo na ang banda na tinatawag na The Melvins. Sa kanila, nakita niya na hindi kailangan maging perfect para gumawa ng musika, kailangan lang ng raw energy at honesty. Habang dumadaan ang panahon, lalong naging komplikado ang buhay ni Kurt. Lumipat-lipat siya ng bahay, minsan kasama ang nanay, minsan kasama ang tatay, minsan naman sa mga kamag-anak. Walang permanenteng tahanan, at lagi niyang dala ang pakiramdam ng rejection. Mga pamangkin, dito nagsimula ang kwento na magbabago sa kasaysayan ng rock music. Noong 1987, nakilala ni Kurt si Chris Novoselic. Pareho silang adik sa musika, at pareho silang galing sa maliit na bayan na may matinding gutom para makagawa ng kakaibang tunog. Nag-jam sila, nag-experiment, at unti-unting nabuo ang banda. Ang una nilang pangalan ay kung ano-ano pa, Skid Row, oo, nauna pa sila bago yung sikat na glam metal band, Fecal Matter, at iba pa. Pero kalaunan, pumili sila ng isang pangalan na simple pero may dating Nirvana. Ayon kay Kurt, gusto niya ng pangalan na magdadala ng sense ng peace at enlightenment, kabaliktaran ng chaos na nararamdaman niya sa loob. Sa umpisa, struggle ang banda. Gig dito, gig doon. Walang masyadong nanunood. Tipid sa pera, tipid sa pagkain. Pero kahit mahirap, determinado si Kurt. Sabi nga niya, I was determined to become rich and famous, or kill myself trying. At dumating na nga ang break. Bleach at ang Seattle scene. Noong 1989, nirelease ng Nirvana ang kanilang unang album na Bleach. Sa ilalim ng independent label na Sub Pop Records. Ang album na ito, puno ng raw energy at grunge sound. Hindi ito sumikat ng todo sa mainstream, pero naging cult favorite sa underground scene. Dito narinig ang bigat ng tunog ng Nirvana, at ang distinct voice ni Kurt, magaspang, puno ng emosyon, at parang sumisigaw mula sa kaluluwa. Ang gastos para sa recording ng Bleach, $600 lang. Pero ang epekto nito, malaki. Nag-tour sila, nag-gig sa maliliit na bars, at unti-unti, lumalaki ang pangalan ng Nirvana. At habang lumalakas ang grunge movement sa Seattle kasama ng mga bandang Pearl Jam, Soundgarden, at Alice in Chains, handa na rin silang sumabog sa mas malaking entablado. Mga pamangkin, eto na yung parte ng kwento na nagbago ang lahat, hindi lang para kay Kurt, kundi para sa buong musika ng 90s. Noong 1991, nirelease ng Nirvana ang album na Nevermind. At syempre, kasama rito ang kantang tumatak sa buong mundo, Smells Like Teen Spirit. Boom! Sa isang iglap, ang Nirvana ay naging simbolo ng bagong henerasyon.
Ang kantang iyon, na ginawa lang nila bilang parang biro, ay naging anthem ng Generation X. Nagsimulang punuin ng Nirvana ang mga stadium. Ang Nevermind ay tinalo pa ang Michael Jackson's Dangerous sa charts. At sa isang banda na galing sa maliit na bayan, na nagsimula lang sa underground gigs, bigla silang naging the biggest band in the world. Pero kasabay ng tagumpay, dumating din ang mga mabibigat na problema. Mga pamangkin, isipin nyo, mula sa maliliit na bar sa Seattle, biglang naging pinakamalaking banda sa buong mundo ang Nirvana. Sa isang banda na galing sa underground, hindi sanay si Kurt sa ganitong klaseng spotlight. Sa isang banda, natupad ang pangarap niya, sikat siya, kilala siya, may pera na siya. Pero sa kabilang banda, hindi niya kayang i-handle ang sobrang pressure. Ayaw niyang matawag na spokesperson of a generation. Para sa kanya, simpleng tao lang siya na gumagawa ng musika para maibsan ang sakit sa loob. Sabi nga ni Kurt, I never wanted to be famous, I just wanted to play music. Dito na nagsimula ang mabibigat na problema niya sa depression at addiction. Matagal nang nakikipaglaban si Kurt sa chronic stomach pain, at dahil dito, natutunan niyang gumamit ng heroin para maibsan ang sakit. Sa una, parang lunas ito para sa kanya, pero alam naman natin kung saan haantong ang ganitong bisyo. Sa kabila ng chaos, may pumasok sa buhay ni Kurt na magbabago sa kanya, si Courtney Love. Nakilala niya ito noong 1990 sa isang gig, at agad silang nag-click. Pareho silang wild, parehong mahilig sa musika, at parehong may madilim na nakaraan. Noong 1992, ikinasal sila sa Hawaii, habang buntis si Courtney sa kanilang anak na si Frances Bean Cobain. Sa kasal, nakasuot si Kurt ng green pajamas, kasi daw ayaw niyang magbihis ng formal. Typical Kurt. Para kay Kurt, sobrang mahalaga ang pamilya niya. Mahal na mahal niya si Frances. Madalas niyang sinasabi na hindi niya akalaing magiging tatay siya, at ito ang isa sa mga bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas. Pero sa parehong panahon, naging headline din sila ng media, laging pinapakita ang kontrobersya sa relasyon nila, at pati ang struggle nila sa droga. Noong 1993, nirelease ng Nirvana ang pangatlong album nila, In Utero. Kung ang Nevermind ay mas radio-friendly, ang In Utero ay mas raw, mas brutal, mas totoo. Para kay Kurt, ito ang tunay na tunog ng banda. Mga kantang tulad ng Heart-Shaped Box at All Apologies ay parang bukas na diary ni Kurt. Naroon ang sakit, ang pagod, ang paghahanap ng pag-ibig at kapatawaran. At kahit mas challenging ang tunog nito, naging matagumpay pa rin ito sa buong mundo. Pero habang lumalakas ang musika, humihina naman si Kurt bilang tao. Mga pamangkin, eto na yung parte ng kwento na mabigat pakinggan. Habang patuloy ang success ng Nirvana, lalo ring lumalala ang sakit ni Kurt, hindi lang physical, kundi emotional. Noong March 1994, dinala siya sa ospital sa Rome matapos siyang ma-overdose. Officially, sinabi nila na accident, pero para sa maraming tao, ito ay isang suicide attempt. Pagkatapos nito, dumaan siya sa rehab, pero tumakas siya bago matapos ang program. At eto na nga, noong April 5, 1994, sa edad na 27, natagpuan si Kurt sa kanyang bahay sa Seattle. May dalang shotgun, at nag-iwan ng isang sulat na nakasulat para sa kanyang imaginary childhood friend na si Budda. Sa sulat, binanggit niya ang pagod na siya, na hindi na niya kayang dalhin ang bigat ng buhay, at na mahal niya ang kanyang anak at si Courtney. Doon niya sinabi ang linyang tumatak. It's better to burn out than to fade away. Si Kurt Cobain ay pumanaw sa edad na 27, at naging bahagi ng tinatawag na 27 Club, kasama nina Jimi Hendrix, Janis Joplin, at Jim Morrison. Mga pamangkin, ang pagkawala ni Kurt ay hindi lang nagpaiyak sa kanyang pamilya at fans, nagmarka ito sa buong mundo ng musika. Ang Nirvana ay hindi lang basta banda, kundi simbolo ng isang henerasyon na naghahanap ng boses, ng outlet, ng paraan para mailabas ang kanilang angst at kalungkutan. Ang grunge ay hindi nawala, pero si Kurt ang naging mukha nito. At hanggang ngayon, kahit bata ka man o nasa edad na, ramdam mo pa rin ang bigat at honesty ng kanyang musika. Si Frances, anak niya, ay lumaki na may sariling identity, at patuloy na dala ang pangalan ng kanyang ama. Si Courtney Love naman, kahit kontrobersyal, ay patuloy ding nagpapaalala kung gaano kalalim ang pagmamahal ni Kurt bilang tao at asawa. Mga pamangkin, ano ba ang aral sa kwento ni Kurt Cobain? Na kahit gaano ka-talented, kahit gaano kalaki ang narating mo, ang tunay na laban ay nasa loob natin. Ang depression, ang kalungkutan, at ang pakiramdam ng pagiging wala, totoo yan, at hindi dapat binabalewala. At ang musika, kahit minsan galing sa sakit, ay may kakayahang magpagaling ng iba.
Kahit wala na si Kurt, milyon-milyong tao pa rin ang nakakahanap ng lakas at boses sa kanyang mga kanta. Mga pamangkin, natapos na naman natin ang isang malalim at makabuluhang kwento, ang kwento ni Kurt Cobain. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-comment kung sino pa ang gusto niyong i-feature natin dito sa Tito Daldal. Ako si Tito Daldal, nagsasabing walang mali sa pagiging totoo sa sarili mo, kahit madilim, kahit magulo. Dahil minsan, doon nagsisimula ang musika na makakatulong sa mundo. Daldal pa more.